Chapter 44. I don't know, tanging sagot niya saka siya muling tumingin sa kawalan. Inayos naman na muna ni Matthew at Iris ang mga papeles na nasa harapan nila. Wala naman sa sarili si Tyrone kaya paano sila matatapos sa mga trabaho nila. Magiging maayos din ang lahat. Kung pakiramdam nyo madilim ang buhay nyo ngayon darating din ang liwanag sa inyo. Sinusubok lang kayo, wika ni Iris. Hilaw namang natawa si Tyrone. Hindi niya na alam ang gagawin niya, hindi niya na alam kung anong paniniwalaan niya. Sinusubok. Kaya naman naming tanggapin yun, kaya kung tanggapin ang lahat ng sakit at hirap pero ibang usapan na kapag ang anak ko ang nakikita kong nasasaktan at nahihirapan. Pwede niyang bawiin ang buhay ko pero bakit ang buhay pa ng anak ko? Hindi ko na alam, ewan ko. Gusto kong magalit sa kanya pero gusto ko ring maniwala pa, gusto kong manalig pa. Nalilito niyang saad. Gusto niyang magalit pero natatakot siyang lalong magalit sa kanya ang Diyos at ang anak niya ang sisingilin. Muling nagbuga ng malalim na buntong hininga si Tyrone. Ilang araw na siyang natutulala, hindi makapag-isip ng maayos lalo na at nasa ICU ang anak nila. Siguro ito na rin ang tamang panahon para magbalik loob ka. Sa mga nakalipas na taon hindi man lang kita nakita na pumasok sa simbahan. Malay nyo lang ginagamit lang ang anak nyo para subukan kayo, para malaman ng Diyos kung mapapalapit ba kayo sa Kanya o galit ang mananaig sa mga puso nyo. Seryosong saad ni Matthew. Tanging buntong hininga lang naman ang naririnig nila kay Tyrone. Wala ba kayong balak na ilipat niya sa ibang bansa? Tanong naman ni Iris. Plano namin yun pero sa ngayon masyado pang risky para sa kanya na ilipat niya sa ibang bansa dahil masyadong mababa ang oxygen saturation niya. Kapag natapos na siguro ang intervention na gagawin sa kanya saka namin siya ililipat. Sagot ni Tyrone. Mabuti naman kung ganun. May kilalang doktor ang pinsan ko sa Germany. Gusto mo bang kausapin ko para maging personal doctor ni Calix? Umiling ay Tyrone kay Iris. May nakuha na si chairman na magiging doktor ni Calix. Kapag ililipat na siya sa Germany, sila ang susando sa kanya para mamonitor nila ang kalagayan ni Calix habang nasa biyahe sila. Napatangu-tangu na lang si Iris. Tinapik naman ni Matthew ang balikat ni Tyrone. Hindi nila alam kung paano nila mapapagaan ang loob ng kaibigan lalo na at masyadong mahirap ang pinagdadaanan ng pamilya nila. Tiningnan ni Tyrone ang oras, nang makita niyang 3:00 na ng hapon ay nagpaalam na siya sa mga kaibigan niya. Susunduan niya na ang asawa niya para bisitahin na nila si Calix dahil malapit ng mag-visiting hours. Tulala lang si Tyrone habang nasa biyahe siya. Pakiramdam niya ay lumulutang siya. Hindi niya na alam kung nakailang buntong hininga na ba siya sa maghapon. Nang makauwi siya pinuntahan niya kaagad ang asawa niya. Nang makita niya naman ang kambal ay sinalubong niya ng halik ang mga ito. Aalis lang muna si mommy at daddy ha. Bibisitahin lang namin si baby Calix. Kapag hindi kami nakauwi kaagad ni mommy mauna na kayong kumain, okay. Mag-shower na rin kayo at matulog. Saad ni Tyrone sa mga anak niya. Daddy hindi po ba kami pwedeng sumama para mabisita rin po namin si Calix? Tanong ni Riley. Umiling naman si Tyrone. Hindi pwede ang mga bata sa hospital anak. Maraming mga virus at bakterya ang hospital at masyado pang mahina ang mga immune system nyo. Makakasama rin natin ang baby brother nyo. Pray before going to bed, okay. Let's pray for his fast recovery. Nakangiti niyang saad sa mga bata. Tumanggaw naman ang mga ito. Nang makapaggayak si Zarina ay umalis na rin sila. Tahimik lang sila habang nasa biyahe. Simula ng manganak si Zarina bihira na sila mag-usap kapag nasa biyahe sila. Hindi na katulad ng dati na palagi silang may baon na kwento. Hinawakan ni Tyrone ang kamay ni Zarina. Tiningnan naman yun ni Zarina pero hindi niya nilingan si Tyrone. Nakokonsensya si Zarina sa pagiging tahimik niya. Oo, nasasaktan siya pero hindi lang naman siya ang nasasaktan. Love, okay ka lang? Sinserong tanong ni Tyrone. Tumanggaw naman si Zarina. I'm fine, sagot niya. 1 buwan na ang nakalipas simula nang maidala nila sa heart center ang anak nila. Mabilis na lumipas ang mga araw pero hanggang ngayon wala pa ring kasiguraduhan kung kailan makakalabas ang anak nila sa PICU. Let's go to church sa Sunday ulit. Pag-aaya niya. Yes sure, mabilis na sagot ni Zarina.
Simula ng sumamba na silang mag-asawa kasama ang mga anak nila, pakiramdam ni Zarina ay nababawasan ang pag-aalala na nararamdaman niya. Makalipas ang 1 oras ay nakarating na sila sa hospital. Dumiretso na sila kung nasaan ang anak nila. Nagsuot na ng hospital gown si Zarina dahil siya ang mauunang papasok para bisitahin ang anak nila. Nang pinapasok na siya sa ng nurse na naka-duty ay dumiretso na siya kaagad sa anak niya. Sa tuwing naririnig niya ang tunog ng mga machine, bumabalot na naman sa puso niya ang takot. Pakiramdam niya ay nato-trauma na siya sa bawat tunog ng mga ito. Good afternoon mommy, mag-a-update lang ako kay baby ha. Wala naman siyang episode na nilanat siya, anemic si baby, mababa rin ang platelets niya kaya bibigyan kita ng consent mamaya para sa blood transfusion niya. Patuloy pa rin ang antibiotic niya at may mga i-correct lang sa kanya mamaya kaya kailangang ihinto muna ang feeding sa kanya. Sa ngayon nasa 50 ml naman na ang milk niya. Hindi pa rin nababawasan ang ventilator niya dahil kapag sinusubukan nila doc na bawasan ang settings ng ventilator ni baby Calix na didistress siya. Nakapag-poops naman na rin siya sa akin, goods din naman ang ihi niya. Sa ngayon po ma'am wala pang balita sa schedule niya para sa procedure na gagawin sa kanya. Na-stock po kasi si baby sa 2.7 na kilo. Napatangu-tango na lang si Zarina sa update sa kanya. May tanong pa po ba kayo mami? Wala naman na, thank you. Nandito lang ako mami kung may mga question or concern po kayo. Nakangiting saad ng nurse na ikinatango na lang ni Zarina. Tiningnan na ni Zarina ang anak niyang marami pa ring apparatus sa katawan, may central line pa rin sa leeg at marami pa ring gamot ang ibinibigay dito. Tipid na ngumiti si Zarina. Nasasaktan pa rin siya habang nakikita niya ang anak niya. Anak, nandito si mommy. Nandito lang kami palagi na naghihintay sa'yo, okay? Lumaban ka pa anak ha. Masyado na bang makasarili ang mommy kung gusto kitang mabuhay? Kung gusto ka pa namin makasama. Anak magpalakas ka pa, naghihintay din sa'yo ang ate at kuya mo. Palagi mong tatandaan na mahal ka namin. Kayanin mo lahat ng ibinibigay na gamot sa iyo ha. Mahina niyang saad. Tiningnan ni Zarina ang gasa na nasa leeg ng anak niya, may sariwang dugo ito. Iniangat ni Zarina ang gasa at pansin niyang nagle-leak ang dugo ng anak niya. Nurse, tawag niya sa nurse. Mabilis namang lumapit sa kanya ang naka-duty na nurse. Yes po ma'am. Nalilinisan ba yung leeg niya? I-check ba yun? Para kasing nagle-leak yung dugo ng anak ko. Tiningnan naman ng nurse ang sinasabi ni Zarina. Sige po mami sabihin ko po kay doc mamaya. Don't worry po araw-araw namang napapalitan ang gasa ni baby. Tanging sagot ng nurse. Hindi naman na nagsalita si Zarina. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng anak niya. Binuklat niya rin ang kumot na nagtatakip sa buong katawan ni Calix. Pansin niyang manas na ang buong katawan ng anak niya. Akala niya ay tumataba na ito pero iba ang pagkataba ng anak niya. Wala naman siyang magawa, muling pinunasan ni Zarina ang mga luha niya. Nang makita niyang 15 minutes na ang lumipas ay lumabas na siya para si Tyrone naman ang makabisita sa anak nila. Sa tuwing binibisita nila ang anak nila kulang na kulang ang 1 oras at ang kalahating oras. Wala naman silang magawa, kahit gusto nilang mag-extend marami namang gagawin ang mga nurse sa anak niya. Kailangan nila itong eye suction, pausukan at pagatasan. Hindi naman pwedeng madili ang mga gamot ng anak niya at ang gatas nito para lang masunod ang gusto nila. Muling lumipas ang oras na yon. Lumabas na si Zarina at Tyrone na wala pa ring ngiti sa kanilang mga mukha dahil wala pa ring pagbabago sa kalagayan ng anak nila. Can he make it? Tanong ni Zarina. Nilingan siya ni Tyrone. Sumusuko na ba ang asawa niya? Tanggap na ba nito ang posibleng mangyari sa anak nila? Don't look at me like that na para bang gusto ko nang isuko ang anak ko. Kahit mahirap, kahit masakit hindi ko siya kayang sukuan. Nakita mo ba ang katawan niya kanina? Manas ang buong katawan niya, puro gamot ang nasa tabi niya, yung central line niya nagle-leak. Sa maliit niyang katawan ang dami niya ng pinagdadaanan. Kung pwedeng buhay ko na lang ang kunin niya, kung pwede ako na lang ang singilin niya, kung pwedeng kunin niya na lang ang lahat ng kayamanan na meron tayo pero huwag lang si Calix. I can't, dagdag niya. He will survive, manalig lang tayo. Makakalabas din siya. Sa susunod na pagbisita natin sa kanya magandang balita na rin ang maririnig natin. Saad ni Tyrone kahit na wala siyang kasiguraduhan,
kahit na maging siya ay hindi na alam kung kakayanin pa ba ng anak nila. Tipid na lang nang umiti si Zarina. Ramdam niyang nasasaktan ang asawa niya pero pinipilit pa rin itong maging positive kahit na alam nilang 50-50 ang anak nila. Nang makauwi sila ay dumiretso na si Zarina sa kwarto nila. Nahiga na siya kaagad dahil kahit wala naman siyang ginagawa pakiramdam niya pagod na pagod siya. Binisita ni Hailey ang kaibigan niya. Hindi niya naman ito mabisita araw-araw dahil busy din naman siya sa maraming bagay. Kumusta si Calix? Is he okay now? Tanong niya. Umiling naman si Zarina. Walang pagbabago sa kalagayan niya. Hindi ko na alam kung ano ba dapat kong gawin. Am I too selfish? Ako na lang ba ang pilit na kumakapit sa anak ko? Nasasaktan niyang saad. Zarina, look at your surroundings. Sana makita mong hindi lang ikaw ang nasasaktan, hindi lang ikaw ang nahihirapan sa sitwasyon nyo. Siguro hindi mo masyadong nakikitang nasasaktan o umiiyak ang asawa mo. Paano kung pilit lang siyang nagpapalakas because you need him? Hindi mo ba naisip paano kung sa tuwing mag-isa ang asawa mo ay doon naman siya umiiyak at inilalabas ang lahat ng sakit na nararamdaman niya? Hindi dahil malakas tingnan si Tyrone ay wala na siyang kahinaan. He's fragile too pero ayaw niyang ipakita yun dahil alam niyang lalo kang panghihinaan ng loob. Mag-usap kayong dalawa, masisira ang relasyon niyo kung wala kayong communication para pag-usapan ang nangyayari sa buhay niyo. Saad ni Hailey. Napabuntong hininga na lang si Zarina. Masyado na ba siyang manhid? Masyado ba siyang makasarili para sarili niya lang ang iniisip niya? Bakit pakiramdam niya siya lang ang nasasaktan ng sobra sa kalagayan ng anak nila? Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Wika ni Zarina. That's normal dahil kakapanganak mo pa lang. You're not yet emotionally stable pero kausapin mo ang asawa mo. Huwag mo sanang hayaan na pati ang relasyon niyo ay masisira. Huwag niyong ipakita kay Calix na hindi kayo okay. Yes, he's still a baby but he can feel your emotions. Be strong, ang isa't isa lang ang kakampi niyo sa mga ganitong sitwasyon. Huwag mong isipin na ikaw lang ang nahihirapan. Sinusubukan lang siguro nilang pagandahin yung mood mo. Ano bang mangyayari kung lahat sila ay nakikita mong nasasaktan at kinakaawaan ka? Ano bang gusto mo? Umiyak sila sa harap mo, ipakita sa iyong nasasaktan din sila. Is that what you want? Hindi naman nakasagot si Zarina sa pagiging prangka ng kaibigan niya. Bigla naman siyang nagilty dahil hindi niya masyadong kinakausap ang asawa niya. Nang magring ang cellphone niya ay sinagot niya kaagad yun dahil sa PICU galing ang tawag. Yes, sagot niya kaagad. Ma'am, sa PICU po ito, nurse po na naka-duty ngayon kay baby. Pwede po bang pumunta kayo rito sa PICU ngayon din? Napahila mo si Zarina sa mukha niya saka siya napatayo sa kinauupuan niya. What happened? Kinakabahan niyang tanong. Kakausapin lang po kayo ni Doc Joshua para sa procedure na gagawin kay baby. Napatango-tango naman si Zarina. Bigla siyang kinabahan dahil hindi naman tumatawag ang mga nurse sa PICU kapag natapos na silang mag-update sa morning. What happened? Tanong ni Hailey. Kailangan kong pumunta ng hospital ngayon din. Aniya saka kinuha ang bag niya. Tawagan mo ang asawa mo para sabay na kayong pumunta para hindi mo na naman maramdaman na pakiramdam mo mag-isa ka lang sa laban na ito. Hindi lang ikaw ang magulang, Zarina. Prangkang wika ni Hailey. Lumabas naman na si Zarina sa kanya, tinawagan ang asawa niya para sabihin ang sinabi sa kanya. Magkasama na si Zarina at Tyrone. Tahimik lang silang dalawa habang nasa biyahe. Ang daming gumugulo sa isip ni Zarina. Gusto niyang makausap ang asawa niya pero masyadong okupado ang isip niya. Iniisip niya kung ano bang nangyari sa anak niya para papuntahin siya ngayon sa PICU. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Hinawakan naman ni Tyrone ang kamay ng asawa niya para pakalmihan ito. Kahit na ilang araw na silang hindi masyadong nag-uusap, iniintindiyo ni Tyrone dahil alam niya namang nasasaktan lang ang asawa niya. Nilingan ni Zarina ang asawa niya sa kanya, ito tipid ng nginitian. Isang matamis na ngiti naman ang isinagot ni Tyrone. Nakaramdam ng konsensya si Zarina, paano niya nagawang baliwalain ang asawa niya gayong nasasaktan at nahihirapan din naman ito. I'm sorry, Anya. Iyon lang ang nasabi niya dahil hindi niya alam kung paano siya hihingi ng sorry sa asawa niya. Mabuti na lamang at mahaba ang pasensya ni Tyrone sa kanya. Paano na lang kung ibang tao ang napangasawa niya?
Paano kung mahilig itong manakit? You don't have to say sorry, love. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. I love you, kinagat ni Zarina ang pang-ibaba niyang labi sa kanya, iniwas ang paningin niya. Nagiging magaan ang lahat sa kanya dahil suportado sa kanya ang lahat ng mga taong nasa paligid niya. Makalipas ang 1 oras ay nakarating na sila sa hospital. Dumiretso na sila kaagad sa PICU para makausap ang nurse. Nag-doorbell na muna sila. Halos ilang minuto pa ang lumipas bago sila pinagbuksan ng pintuan. Good morning ma'am, sir, pasok po kayo. Kakausapin po kayo ni Doc Joshua, hintayin na lang po natin siya. Saad ng nurse. Nagsuot naman na ng hospital gown ang mag-asawa saka sila pumasok. Tiningnan na rin muna nila ang anak nilang mahimbing na natutulog. Natutuwang makita na naman ni Zarina ang bunso niya kahit na araw-araw niya naman itong binibisita. Good morning love, how are you? Huwag mong tatakutin si mommy at daddy ha. Dapat good news ang maririnig ni mommy at daddy ngayon kapag kinausap na kami ng doktor mo, okay? Malambing na saad ni Zarina. Nasa magkabilang gilid silang mag-asawa. Hinawakan ni Tyrone ang maliit na kamay ng anak niya sa kanya ito hinalikan. I love you mahal, yuzel ni Tyrone. Hi mommy and daddy, masiglang bati sa kanila ng kara-rating na doktor. Tipid lang namang ngumiti si Zarina at Tyrone. Good morning doc, pinatawag niyo raw po kami. May problema po ba? Nag-aalalang tanong ni Zarina. Wala naman mommy. Pinapunta ko kayo rito para ipaliwanag sa inyo ang gagawing procedure kay baby. Mag-e-emergency procedure na tayo kay baby dahil nagsasara na yung PDA niya kaya bumabagsak na rin ang O2 Saturday ni baby. Hanggat stable si baby ngayon gagawin na natin ang procedure sa kanya. Saad kaagad ni Doc Joshua. Ilang kilo na po ba ang baby ko? Hindi po ba at 3 kilos ang kailangan niya? Tumanggo naman si Doc Joshua. Yes mommy. Ang last kilo ni baby ay 2.9 pero hindi na natin hihintayin na mag 3 kilo siya. Emergency procedure ang gagawin natin sa kanya. Stable kasi si baby kung hihintayin naman natin na mag-3 kilo pa siya baka mag-close na ang PDA niya. Kung papayag kayo mommy ibibigay ko sa inyo mamaya yung consent na kailangan yung pirmahan. Nagkatinginan naman si Zarina at Tyrone. Hindi alam ni Zarina kung kaya niya bang magdesisyon dahil masyadong magulo ang isip niya. Kung sa tingin niyo ito ang makakabuti sa anak namin. Sige doc gawin natin ang procedure niya. Kailan po ba? Si Tyrone ang sumagot, ngayong araw po sir, ibababa po namin si baby mamayang 12 PM. Ang gusto niyo po ay ilipat si baby sa ibang bansa para sa surgery niya right? Kapag naging successful po ang procedure ni baby mamaya at naging stable na ang 02 Saturday niya, pwede nyo na po siyang ilipat sa ibang bansa. Napapatango-tango na lang ang mag-asawa. Ang gagawin po naming procedure kay baby ay stenting at balon. Bale 2 procedure po, lalagyan natin ng calcio yung PDA ni baby para hindi mag-close tapos gagawa po kami ng magiging daluyan ng dugo niya. Mommy, Daddy, itong gagawin naming procedure kay baby ay hindi 100% na magiging successful. Ang rate po ng procedure ay 50-50. Posible pong kayanin ni baby, posible ring hindi siya makakalabas ng buhay. Gagawin naman po namin ang makakaya namin para maging successful ang procedure niyo but I can't guarantee you na 100% na magiging successful. Ipaprangka ko na, 2 lang naman ang mangyayari kay baby habang ginagawa ang procedure sa kanya. Yun nga, pwede siyang lumabas ng buhay o lumabas ng patay. Prank ang saad ni Doc Joshua. Naikuyom ni Zarina ang kamao niya. Nangangatog ang mga tuhod niya dahil sa fakot. Paano kung malamig ng bangkay nilang mahahawakan ang anak nila? Just do your best. Gawin niyo ang lahat ng makakaya niyo para makalabas ng buhay ang anak namin. May diing saad ni Tyrone. We will sir pero sinasabi ko lang naman yung mga posibleng mangyari kay baby. 1 oras ang procedure niya. Kapag naibaba na si baby pwede kayong maghintay sa waiting area. Kapag natapos ang procedure ako rin ang kakausap sa inyo. Wala nang ibang maisagot si Zarina kundi puro tango. Nabablangko ang isip niya. Iniisip niya kaagad yung worst na mangyayari sa anak nila. Tiningnan ni Zarina ang anak niya sa kanya hinawakan ito sa kamay. Lumabas ka ng buhay para kay mommy, anak, please. Usual niya sa isip niya. May mga tanong pa po ba kayo?
Tanong ni Doc Joshua. Tiningnan ni Tyrone ang asawa niya pero tila ba wala na itong gustong sabihin. Napatango naman si Doc Joshua. Malinaw naman po yung magiging procedure ni baby. Muling tanong ni Doc na tangulang ang isinasagot ng mag-asawa. Magre-ready lang din po kami ng blood para kay baby. So, bibigyan din po kayo ng consent kung sakali mang kailanganin ni baby ng blood transfusion. Posible kasing mangyari rin sa kanya ang blood loss habang ginagawa ang procedure. Ang procedure na gagawin kay baby ay sa singit po yun ay dadaan. Kung wala naman na po kayong tanong at naipaliwanag ko na nang maayos ang procedure ni baby pwede naman kayong maghintay sa waiting area hanggang sa ilabas po namin si baby mamayang 12 PM. Huwag niyo pong kalimutan na pirmahan ang mga consent. Nakangiting saad ni Doc Joshua. Malumanay itong magsalita kaya kahit papaano ay napapanatag si Zarina. Hindi niya alam kung ito na ba ang huling pagkakataon na makikita niya ang anak niya. Kung ito na ba ang huli na mahahawakan niya ang kamay nito na mainit pa. Mabilis na pinunasan ni Zarina ang mga luha niya. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang sinabi ni Doc Joshua. Posibleng hindi na makalabas ng buhay ang anak nila. Hinawakan ni Tyrone ang kamay ng asawa niya. He'll make it. Makakalabas ng buhay ang anak natin. Malakas si Calix, alam niyang naghihintay tayo sa kanya sa waiting area. Pagpapakalma ni Tyrone pero hindi pa rin napigilan ni Zarina na hindi maiyak. Marami na siyang nakita sa social media na kahit procedure lang ang gagawin ay hindi nagiging successful. Kung hindi mapuputol ang wire na gagamitin, posible naman itong bumaliktad. Paano kung habang ginagawa ang procedure ay magkaroon ng hindi inaasahan na pangyayari na mauwi sa emergency open heart? Paano yun kakayanin ng anak niya? Napayuko si Zarina sa kanya, hinalikan sa noo ang anak niya. Parang gusto niya na lang matapos ang araw na to. Gagalingan mo anak ha. Lalabas ka ng buhay, okay. Maghihintay lang kami ni daddy mo sa labas. Dapat kapag natapos na ang procedure at lumabas na ang doktor mo, dapat magandang balita ang maririnig namin, naiintindihan mo ba? Mahinang saad ni Zarina. Bahagya namang gumalaw ang anak nila pero mahimbing pa rin itong natutulog. Ma'am, sir, ito po yung mga consent para kay baby. Para po sa bus yung isa, sa stenting naman po yung isa tapos sa blood transfusion po. Papirmahan na lang po bago kayo lumabas. Saad ng nurse. Kinuha naman ni Zarina ang mga consent sa kabinasa ang mga yon. Nang matapos niyang basahin ay sa kanya pinirmahan. Siya na ang pumirma ng lahat ng consent. Nang maibigay na nila ang consent ay saka sila lumabas. Alas 11 pa lang ng umaga at 1 oras pa ang hihintayin nila bago ibaba ang anak nila. May chapel sa baba, tara muna humingi ng gabay para sa anak natin. Saad ni Tyrone. Sumama naman kaagad si Zarina. Bumababa muna silang dalawa at nagtungo ng chapel. Lumuhad silang dalawa, same time na nanalangin para gabayan ang anak nila. Magawa nitong makalabas ng buhay pagkatapos ng procedure niya. Pareho silang nababalot ng takot at kaba pero wala silang magawa dahil ito na ang araw na kinatatakutan nila para sa anak nila. Alam nilang mas nakakatakot kapag naoperahan ang anak nila pero hindi rin nila maipaliwanag ang takot na nararamdaman nila ngayon. Same time na nanalangin ang mag-asawa habang nakaluhod. Parehong tumutulo ang mga luha. Lord God, Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ipinapaubaya ko na ang lahat sa iyo. Alam kong masakit, mahirap tanggapin pero kung ano man ang will nyo, kayo na ang bahala. Bigyan nyo rin kaming mag-asawa ng lakas para malampasan namin ang lahat. Kayanin namin ang lahat Lord God at matanggap ang plano nyo sa amin. Malaki ang kasalanan namin sa iyo. Hindi ko alam kung gusto kong isuko sa inyo ang anak ko pero kung ipapaubaya nyo sa amin, kung ipapahiram mo pa siya sa amin ng mahabang panahon. Nangangako po akong babawi kaming pamilya sa iyo. Hayaan mong magbalik loob kami at paglingkuran ka kapag naging maayos na ang lahat. Naway manig ang pagmamahal mo sa amin kesa ang galit. Masakit po ang palo mo at ngayong naranasan na namin yun, babawi po kami sa iyo. Kung ano man ang magiging kalabasan ng mangyayari ngayong araw gabayan mo kami. Kung magalit man kami sa iyo, Ama sana maintindihan mo sapagkat tao lang kami. Maliit ang pasensya, mabilis magalit, nasasaktan at nagluluksa. Pagmamahal mo nawa ang manig para sa amin at hindi galit. Makalabas nawa ng buhay ang anak namin. Same time na panalangin ni Zarina.
Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga luha niya at humihikbi siya habang nananalangin siya. Nang matapos siya ay tila ba nagkaroon ng gaan ang pakiramdam niya. Humugot si Eva ng malalim na buntong hininga saka siya tipid na ngumiti. Nang mailabas niya ang lahat ay nakaramdam siya ng gaan sa loob niya. Tiningnan niya ang asawa niyang same time pa ring nananalangin. Maging si Tyrone ay iyak ng iyak, tahimik na iyak. Ngayon niya lang nakita ang asawa niya na nanalangin ng ganito ka-time. 2 taon na silang nagsasama pero kahit isang beses hindi siya inaya ni Tyrone na pumunta sa simbahan. Pakiramdam ni Zarina ay sinisingil na sila dahil hindi sila marunong makaalala. Tanggap ko nang nangyari sa amin ito, tanggap ko na ang sakit ng anak ko, tanggap ko ng limitado na lang ang kaya niyang gawin lalo na sa mga physical activities, buhayin mo lang ang anak namin. Ipahiram mo pa siya sa amin ng mahabang panahon. Yuzel pa ni Zarina. Nang matapos si Tyrone ay pinunasan niya ang mga luha niya sa kanya tiningnan ang asawa niya. Tipid nilang nginitian ang isa't isa. Hindi na nila pinag-usapan ang tungkol sa anak nila. Gusto mo bang kumain muna habang naghihintay tayo na maibaba si Calix? Tanong ni Tyrone. Umiling naman si Zarina. Wala akong ganang kumain. 1 oras lang naman ang procedure niya, mamaya na tayo kumain. Sagot ni Zarina. Tumango na lang si Tyrone. Makalipas ang 1 oras ay bumalik na sila sa PICU. Naghintay silang dalawa sa labas ng pintuan kung saan ilalabas ang anak nila. Rinig nila ang ingay ng mga nurse sa loob ng ICU. Alam nilang nire-ready na nilang ilabas si Calix. Makalipas ang ilang minuto ay bumukas na ang pintuan. Ibang doktor naman ang nag-escort sa anak nila. Hindi nila kasama si Doc Joshua na siyang kumausap sa kanila kanina. Tahimik lang sila nang makasakay sila sa elevator. Nakatitig si Zarina sa anak niya. Tulog pa rin ito at nang biglang ngumiti ang anak niya ay napangiti si Zarina. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Kanina lamang ay takot na takot siya pero nang matapos silang manalangin kanina, para bang ang gaan-gaan ng pakiramdam niya. Tila ba lahat ng worries niya ay nawala na parang isang hangin. Ma'am hanggang dito na lang po kayo. Saad ng doktor kaya napahinto na sa paglalakad si Zarina at Tyrone. May nagbukas na ng pintuan, wala silang nagawa kundi ang sundan na lang ng tingin ng anak nila hanggang sa magsarado ang pintuan. May mga sofa sa waiting area kaya naupo na muna sila. Nakakaramdam ng antok si Zarina pero ayaw niyang matulog. Gusto niyang hintayin ang paglabas ng anak nila. Tahimik lang silang dalawa habang naghihintay. Lumipas ang oras, pinagsalikop ni Zarina ang mga kamay niya. Bumabalot na naman sa pagkatao niya ang takot at kaba dahil 1 oras na ang lumipas hindi pa rin lumalabas si Doc Joshua. Tumayo na si Zarina saka siya naglakad-lakad para mabawasan ang pag-iisip niya. Nakatingin lang naman sa kanya si Tyrone. Love, maupo ka muna. Mapapagod ka lang baka lalabas na rin si Doc Joshua para balitaan tayo. Saad ni Tyrone. Napabuntong hininga lang naman si Zarina saka siya naupo. Gusto mo bang matulog? Samandal ka muna sa akin. Gisingin na lang kita mamaya. Anas pa ni Tyrone. Inihilig ni Zarina ang ulo niya sa balikat ng asawa niya sa kanya ipinikit ang mga mata niya pero hindi siya makatulog. 2 oras na ang lumipas kaya mas lalong kinakabahan si Zarina. Ano na bang nangyayari sa loob? Okay pa ba ang anak nila? Lumipas ang 3 oras, umupo na ng maayos si Zarina. Hindi na siya mapakali. Tumingin siya sa pintuan kung saan ipinasok ang anak niya pero wala pa ring lumalabas dito. May mga labas-pasok na mga pasyente, doktor at mga nurse pero ang anak niya wala pa rin. Tumingin sa kaliwa si Zarina, may doktor na kumaway sa kanya. Hindi niya naman ito makilala dahil may mask ang buong mukha niya. Tanging mga mata lang ang nakikita niya. Pansin niyang siya ang tinatawag kaya kinalabot niya ang asawa niya sa kanya nilapitan ang doktor. Inalis naman ni Doc Joshua ang mask niya at diretsyong tiningnan sa mga mata si Zarina. Napalunok si Zarina. Ito na ang hinihintay nila. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Excited siyang malaman kung kumusta ang anak niya pero natatakot din siyang sabihin ang balitang hindi niya magugustuhan. Matamis na ngumiti si Doc Joshua sa mag-asawa. Successful naman ang procedure ni baby. Natagalan kami kasi nahirapan kaming hanapan siya ng ugat sa singit niya kaya sa kilikili na ni baby namin idinaan ang procedure niya. Maya-maya ay lalabas na rin si baby. Masayang balita sa kanila ni Doc Joshua.
Napangiti naman si Zarina dahil sa saya. Thank you po Doc, Anya. Maraming salamat Doc, saad din ni Tyrone. Tumango at ngumiti lang naman si Doc Joshua. Mommy, Daddy, hindi ibig sabihin na successful ang procedure ni baby ay okay na ang lahat. Mahirap din ang recovery stage at posibleng may mangyari kay baby habang nagre-recover siya. Pray lang po talaga ang magiging sandata natin sa mga panahon na hindi pa magaling si baby. Ibabalik muna namin si baby sa PICU at kapag naging stable na ang lahat saka namin siya ililipat sa ward, ang recovery ni baby is not 100% sure na magiging okay ang lahat. May question pa po ba? Malumanay na saad ni Doc Joshua. Wala naman na Doc, maraming salamat. Masigla na ring sagot ni Zarina. Tumango naman si Doc Joshua. Hintayin nyo na lang po si baby. Ilalabas na rin po siya mamaya. Aniya pa saka ito. Muling bumalik kung saan siya lumabas kanina. Nakahinga naman ng maluwag ang mag-asawa. Nang magsalubong ang mga mata nila ay napangiti sila sa isa't isa. I told you, he'll make it. Saad ni Tyrone. Napakalakas ng anak natin. He's really a fighter. Natutuwang saad ni Zarina. Kapag nailabas na nila ang anak nila sa hospital, ay dadala nila ito kaagad sa Germany para mapacheck at maplano na rin ang magiging operation ng anak nila. Hindi na sila naupo, naghintay na lang sila sa tabi ng pintuan. Halos 10 minuto pa ang lumipas bago inilabas ang anak nila. Ang mga doktor na nag-escort sa anak nila kanina pababa ay sila rin ang escort para ibalik ulit sa PICU ang baby nila. Ang strong ni baby kahit na natagalan at nahirapan sila Doc. Natutuwang saad ni Doc Kath na maghahatid din kay Calix. Tanging ngiti lang naman ang naisagot ni Zarina. Binuklat ni Doc Kath ang kumot ng anak nila. Bakit wala itong diaper? Hindi nyo man lang sinuutan ng diaper. Ano ba naman kayo? Natatawang wika ni Doc Kath dahil nakahubo lang si Calix. Wala pa rin itong malay at banayad na rin ang paghinga niya. You are so strong anak. Thank you for making it out alive. Yuzel ni Zarina sa isip niya. Inihatid lang din nila ang anak nila sa PICU at nang maibalik na ito ay bumaba na rin sila dahil hindi naman na sila makakapasok. 12 PM ibinaba ang anak nila, 4:00 na rin ng hapon pero kahit na hindi sila nakakain ng tanghalian hindi sila nakakaramdam ng gutom. Naghanap na silang dalawa ng restaurant kung saan sila pwedeng kumain. Magaan na ang pakiramdam nila dahil alam nilang nalampasan ng anak nila ang procedure niya kahit na inabot ito ng halos 3 oras. Are you okay now? Do you feel better? Tanong ni Tyrone habang nagdadrive. Ngumiti naman si Zarina saka siya tumango. Feel better. Ganito pala yung pakiramdam na isinuko mo ang lahat sa Diyos no? Grabe yung takot ko kanina lalo na sa sinabi ni Doc Joshua na posibleng hindi makalabas ng buhay ang anak natin. Habang naghihintay tayo sa paglabas ni Calix kanina, natatakot ako, ang dami-daming tumatakbo sa isip ko. Ano kayang balita ang sasabihin sa atin? Naisip ko pa, paano kung sa morgue siya idiretso? Sobrang gulo ng isip ko kanina pero nananalig at naniniwala akong ibibigay siya sa atin ni God. Sagot ni Zarina. Ramdam ni Tyrone na magaan ang pakiramdam ni Zarina ngayon and he's happy. Kung masaya ang asawa niya masaya rin siya. Ang pamilya niya na lang ang source of happiness niya. Nang makahanap sila ng restaurant ay bumaba na sila. Nag-order na si Tyrone habang sa malayo nakatingin si Zarina. Umaasa siyang sana ay malampasan ng anak niya ang recovery stage nito at makauwi na sila. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Sa maliit na katawan ng anak niya, sa murang edad nito ay napakarami niya ng pinagdadaanan. Alam ni Zarina na nasasaktan ng anak niya pero walang magawa ito kundi ang umiyak ng umiyak. Hindi niya naman makausap ang anak niya, hindi niya naman malalaman kung nasasaktan ba ito dahil tanging iyak lang naman ang kayang gawin ng anak niya. Nang dumating ang order nila ay kumain na si Zarina. Nakatuon lang ang paningin niya sa pagkain niya. Excited na siyang makita ulit ang anak niya. Pagkatapos nilang kumain ay babalik na ulit sila sa hospital para bisitahin ang anak nila dahil malapit na ulit ang visiting hours. Siya nga pala, anong napag-usapan ni chairman at ng doktor na nakuha niya sa Germany? Tanong ni Zarina. Ngayon na lang ulit nagtanong si Zarina tungkol dito. Madalas ay ayaw niyang pag-usapan ang kondisyon ng anak niya dahil ayaw niyang oras-oras na maaalala ang posibleng mangyari sa anak nila.
Ang sabi ay kapag ililipat na natin si Calix sa hospital nila, pupunta lang sila dito para sunduin siya para nang sa ganun ay may kasamang doktor si Calix habang nasa biyahe. Sa ngayon hindi nila pasyente si Calix kaya ipapaubaya na muna nila siya sa mga doctors dito. Napatango-tango naman si Zarina. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Excited na siyang maoperahan ng anak nila pero natatakot din dahil paano kung ito na ang huling araw na makakasama nila ito. Gusto niya nang maging happy heart ang anak nila. Gusto niya nang dumating ang araw na hindi na siya mag-aalala at hindi nahihingalin ang anak niya kahit na wala naman itong ginagawa. Nang matapos silang kumain ay bumalik na rin sila kaagad sa hospital. Nauna nang pumasok si Zarina dahil excited siyang makita ang anak niya. Nang makapasok siya ay mahimbing pa rin ang tulog ni Calix. Nurse, hindi pa ba siya nagigising simula nang ibalik siya dito? Tanong ni Zarina. Nagising naman na rin po ma'am pero dahil may epekto pa siya ng anesthesia makakatulog pa rin siya kapag nagising siya. Sagot ng nurse, napatango na lang si Zarina sa kanya ibinalik ang atensyon niya sa anak niya. Hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan. You're so strong anak, thank you for staying with us. I am so proud of you dahil kinakaya mo lahat. I love you so much, my Calix. Nakangiting saad ni Zarina. Ibang-iba yung pakiramdam niya ngayon lalo na at tapos na ang procedure ng anak niya. Kailangan na lang hintayin na maging stable ang lahat. Hi mommy, pasensya na may tinapos lang ako. Mag-a-update lang ako kay baby. As you can see naman kay sa cardiac monitor niya, 90s na ang O2 Saturday ni baby. Ang goal naman nila doc dyan ay 75 hanggang 85 pero stable siya ng 90s ngayon. Inalis na rin yung proste niya dahil nagawa na rin naman na ang procedure kay baby. Nagigising siya pero pasaglit-saglit lang dahil may epekto pa ng anesthesia. Wala namang episode na nilanat si baby. May race 8 nga po pala si doc sa kanya. Ibibigay ko na lang po yung race 8 after visiting hours. Kailangan niyo po siyang bilhin at ibalik po dito. Available po siya sa PDA office kung gusto niyo po. Sa ngayon yun lang naman po ang i-update ko kay baby. Napatango na lang si Zarina. Natutuwa siyang makitang 90s ang 02 Saturday ng anak niya dahil palagi siyang nag-aalala sa tuwing nakikita niyang 50s at 60s lang ang 02 Saturday nito. Nang matapos ang oras niya ay lumabas na siya para si Tyrone naman ang papasok. Nang maalala niya ang gamot na kailangan nilang bilhin ay nag-doorbell siya. Pinagbuksan naman siya kaagad ng nurse. Yes ma'am. Nakangiti nitong tanong. Kunin ko na yung race 8 para mabili ko na. Aniya. Kinuha naman ng nurse ang race 8 saka ibinigay kay Zarina. Habang hinihintay niya si Tyrone ay bumili na muna siya para diretsyo na silang umuwi mamaya kapag nakalabas na si Tyrone. Nang mabili niya ang kailangan niya ay bumalik na siya. Iniisip niya na naman ang anak niya. Sana ay gumaling ito kaagad, sana ay hindi masaktan ang anak niya kapag naalis na ang epekto ng anesthesia. Napabuntong hininga si Zarina. Kapag umiyak ang anak niya dahil wala ng epekto ng anesthesia ang katawan niya ay hindi niya ito mahila. Gustong-gusto niya nang mabuhat ang anak niya lalo na at 1 buwan na ang lumipas simula nang ilipat nila ito sa ICU. Nang lumabas si Tyrone ay umalis na rin sila kaagad. Nagising ba siya? Tanong ni Zarina. Hindi, tulog lang siya buong bisita ko. Makakatulog ako ng maayos ngayon dahil alam kong nalampasan na ni Calix ang procedure niya. May business trip ako ngayong linggo, pwede ba akong umalis? Pagpapalim ni Tyrone. Pwede naman, kaya ko namang pumunta sa hospital ng mag-isa. Gusto rin namang sumama ni Owen para mabisita si Calix, isasama ko na lang siya. Napatango na lang si Tyrone. Malaki naman na ang tiwala niya kay Owen. Mas magiging panatag si Tyrone kapag si Owen ang kasama ng asawa niya. Nang makarating sila mansion ay sinalubong sila kaagad ng kambal. Niyakap naman ni Zarina ang mga anak niya. Ramdam ni Melanie ang magandang mood ni Zarina ngayon kaya alam niyang may dala silang magandang balita para kay Calix. Kumusta ang pagbisita niyo? Hindi ka na kasi nakauwi kanina si Zarina. Saad ni Melanie sa anak niya. Okay naman ma'am. Natapos nang gawin yung 2 procedure ni Calix, successful naman pero ibinalik pa rin siya sa PICU para sa recovery niya, sagot ni Tyrone. Nakahinga naman ng maluwag si Melanie at napangiti.
Chapter 45. Mabuti naman kung ganun. Magiging maayos din ang lahat. Natutuwang wika ni Melanie. Gusto sanang mag-celebrate ni Jameson pero hindi niya nalang sinabi. Magka-celebrate na lang sila kapag nakalabas na ng hospital si Calix. May ngiti sa labi ni Zarina habang kumakain sila ng dinner. Inaasikaso niya rin ang kambal niya. Pakiramdam niya ay nabunutin siya ng tinak sa dibdib niya. Nang hindi makaramdam ng antok si Zarina ay nagpalipos na muna siya ng oras sa sofa. Nakapatay na ang ilang ilaw sa sala. Nang dumating naman si Owen ay napansin niya ang balto ni Zarina kaya dito na muna siya dumiretso. Bakit gising ka pa? Wala pa ba si Tyrone? Tanong niya. Owen, kauuwi mo lang. Bahagya pang gulat na saad ni Zarina. Naupo si Owen sa kaharap ni Zarina na sofa saka siya tumango. Why are you still here? Tiningnan ni Zarina ang oras, 11:00 na pala ng gabi. Hindi ako makatulog eh. Bakit ngayon ka lang? Kalalabas mo pa lang ng kumpanya. Tanong niya rin. Wala pa ba si Tyrone? Ulit niyang tanong nang hindi sagutin ni Zarina ang tanong niya. Tulog na siya. Lumabas na muna ako dahil hindi ako makatulog. Napatitig si Owen kay Zarina, nang salubungin ni Zarina ang mga tingin niya ay saka naman siya umiwas. Hinubad niya na ang suit niya at sapatos. Kumusta nga pala ang pagbisita niyo kay Calix? Is he okay? Napatango si Zarina. Ginawa na yung procedure sa kanya, successful naman pero binalik pa rin siya sa PICU para mas mamonitor nila. Oh really? That's good to hear then. How is he? Natutuwa ring wika ni Owen. Tulog lang siya nung binisita namin dahil may epekto pa ng anesthesia ang katawan niya. Mataas na rin ang 02 Saturday niya kanina, hindi na bumabagsak sa 50s at 60s. Emergency procedure ang ginawa nila dahil nagsasarado na raw ang PDA niya. Napangiti si Owen. Sana nga ay matapos na ang nararanasan ngayon ng mag-asawa dahil naaawa na rin siya sa mga ito. Pansin niya rin na hindi masyadong nag-uusap ang mga ito. I told you he'll make it. Malalakas ang mga Fuentes. Kapag nakalabas na siya at lumaki, ako na ang bahala sa pag-aaral niya. Tipid lang namang ngumiti si Zarina. Pangarap niya rin namang makita ang anak niya sa lahat ng milestone nito pero dahil sa kalagayan ng anak niya pakiramdam niya hanggang pangarap lang yun. Sana nga makalabas siya, sana maging happy heart na siya. Nasabi kasi ng doktor niya na hindi ibig sabihin na successful ang procedure niya ay magiging okay na rin ang recovery niya. Posible pa ring may mangyari sa kanya habang nagre-recover siya. Huwag mong isipin yung mga worst na pwedeng mangyari sa kanya. Sinasabi lang yan ng mga doktor pero gagaling siya, gagaling ang Fuentes natin na yan. Nagawa niyang makalabas ng buhay pagkatapos ng procedure niya and I'm sure magagawa niya ring makalabas ng PICU hanggang sa makauwi na ulit siya. Marami na siyang pinagdaanan, kakayanin niyang makarecover. Tipid lang nang umiti si Zarina, sana makalabas na siya at makasama na ulit namin bago ang operation niya, usual ni Zarina sa isip niya. Kumain ka na ba? Gusto mo bang ipaghain kita? Anas ni Zarina. Hindi na, pumasok ka na sa kwarto niyo at matulog na rin. Gabi na, huwag mong puyatin ang sarili mo kung ayaw mong maubusan ng dugo. Yang puti mo, puting-putla na. Kaya ko na ang sarili ko. Sagot niya saka siya tumayo at dumiretso na sa kusina para kumain. Hindi nagtagal ay umakyat na rin si Zarina sa kanya tinabihan ng asawa niya. Niyakap niya ito, nang maramdaman naman ni Tyrone ang asawa niya ay niyakap niya na rin ito. Hindi maipaliwanag ni Zarina ang kasiyahan na nararamdaman niya sa tuwing binibisita niya ang anak niya. Excited na siyang makalabas ang anak niya sa ICU dahil kapag naging stable na ang mga vital signs nito siguradong makakalabas na rin siya at maililipat nila sa Germany for better treatment. Nang muling bisitahin ni Zarina ang anak niya napapansin niyang palagi itong tulog. Hindi man lang niya maabutan na gising ang anak niya. Namimiss niya ng masilayan ulit ang magagandang mga mata nito. Nurse, hindi ba nagigising ang baby ko? Nag-aalala niyang tanong. Gising siya kanina mommy pero pinatulog muna ni Doc para kumalma siya. Iyak kasi siya ng iyak. What do you mean pinatulog? Tinurukan po muna siya ng pangpatulog kasi hindi na po tumitigil sa pag-iyak pero maya-maya po majay gising na rin si baby. Napatango-tango na lang si Zarina. Kapag nagising ang anak niya siguradong tapos na rin ang visiting hours. Ang kaninang ngiti sa labi niya ay nawala.
Nag-aalala siya dahil siguradong may nararamdaman ang anak niya kaya ito iyak ng iyak. Galingan mo pa anak ha. Konting tiis na lang. Marami ka nang nalampasan kaya laban pa, okay. Sana bago ka mag-3 buwan makalabas na tayo rito, pwede ba yun? Mahina niyang saad. Buong bisita niya ay tulog lang ang anak niya. Bago siya lumabas ng ICU ay kinausap siya ng nurse. Mommy, kailangan ulit ma-blood transfusion si baby dahil mababa pa rin ang platelets niya at anemic pa rin. Mababa rin ang hemoglobin niya tapos may i-correct po ulit sila doc sa electrolytes niya at potassium kaya ititigil muna namin ang feeding sa kanya. Magbibigay din si doc mamaya ng pangpababa ng BP kasi hindi po normal sa edad niya ang taas ng BP niya. Yung milrinone niya continue pa rin para tulungan siyang tumibok ang puso niya. Papirma na lang ako ng consent mommy. Wika ng nurse. Sa dami pa ng problema sa anak niya tila imposibleng makalabas ito kaagad. Tahimik na lang si Zarina nang pinirmahan niya ang consent. Nakakasampung bag na ng dugo ang anak niya at halos every other day sinasalina nila ito. Alam niya namang malinis ang mga dugo na isinasalin sa anak niya pero naaawa na siya sa anak niya dahil iba-ibang tao ang nagmamay-ari ng dugo na isinasalin sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Wala naman siyang magawa kundi ang sundin ang sinasabi ng mga doktor dahil sila lang naman ang nakakaalam ng makakabuti sa anak niya. Matapos niyang pumirma ay lumabas na siya. Ibinigay niya na ang mas mahabang oras kay Tyrone dahil aalis ito bukas. Naghintay siya sa waiting area. Magulo na naman ang isip niya at kung ano-ano na naman ang pumapasok. Napahilamo siya sa mukha niya at muling nagpakawala ng malalim na hininga. Napapagod na ang isip niya sa kakaisip sa posibleng mangyari sa anak niya. Hindi niya maiwasang hindi isipin kung may bunsong anak pa ba siya ngayong taon. Sa tuwing iniisip niyang iiwan nila sa isang madilim at malamig na lugar ang anak nila, naiiyak na lang siya. Pakiramdam niya ay hindi niya kakayanin, paano siya makakausad kung nawalan siya ng anak. Nang bumukas ang pintuan ay napaangat siya ng tingin sa kamabilis na pinalis ang mga luha niya. Hindi niya namalayang tapos na pala ang visiting hours. Cecilina na naman daw siya ng dugo. Tanong ni Tyrone, tumanggaw naman si Zarina. Kung pwede lang sana na huwag na lang pero kapag iniisip kong para naman yun sa ikabubuti niya wala akong magawa kundi ang pirmahan lahat ng consent na ibinibigay sa akin. Wika niya. Inaalaya na ni Tyrone ang asawa niya na makatayo. Let's just have faith. Iyon na lang ang nasabi ni Tyrone. Muli silang umuwi matapos ang visiting hours. Samantala naman tulala si Mateo habang nakaupo siya sa swivel chair niya. Gusto niya sanang bisitahin si Calix pero alam niya namang maliit ang 1 oras para sa mag-asawa. Nang may kumatok sa pintuan niya ay tiningnan niya lang yun pero hindi siya sumagot. Walang araw na hindi niya iniisip ang anak niya. Nasasaktan siya dahil nasasaktan ang anak niya. Dad, saad ni Natalie nang makapasok siya sa office ng kanyang ama. Itinuon naman ni Mateo ang paningin niya sa laptop niya tila ba hindi niya nakita ang anak niya. Napabuntong hininga naman si Natalie. Naabala ba kita? Pwede ba akong makahiram ng pera? Kailangan ko lang talaga ngayon dahil kapag hindi pa ako nakabayad sa kondo ko paaalisin na ako. Nahihiyang saad ni Natalie habang nakayuko siya. I promise babayaran ko rin kapag sumahad na ako. Dagdag pa niya. Tiningnan ni Mateo ang isa pa niyang anak. Kahit na alam niyang nabuo lang ito sa isang gabing pagkakamali anak niya pa rin ito. Nagalit na sa kanya si Ron Zarina dahil sa marami niyang pagkukulang dito, uulitin na naman ba niya ang pagkakamaling yun? Ay zesend ko na lang sa bank account mo mamaya. Sagot ni Mateo. Thank you dad and I'm sorry, nakayuko pa ring saad ni Natalie. Nabalitaan ko yung kalagayan ng anak ni Zarina. Is he okay now? Tanong niya. Are you happy to see her suffering and hurting? Tanong ni Mateo kaya inangat ni Natalie ang ulo niya para tingnan ang kanyang ama. Alam ni Mateo na kasiyahan ni Natalie noon ang pagbagsak ni Zarina at sa tuwing nakikita niya itong nasasaktan at nahihirapan. It's not like that dad. Inaamin ko naman yung pagkakamali ko noon pero natuto na ako. Gusto ko lang sanang kumustahin kung okay na ba yung baby nila. Don't worry po isasama ko sa bawat pray ko ang baby nila. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa kanya dad. Sana nakikita at nararamdaman mo yun. Pasensya ka na rin kung hanggang ngayon umaasa pa rin ako sa'yo.
Babayaran kita kapag nakaluwag-luwag na ako. Hindi na kailangan. You're still my daughter. Gawin mo kung anong makakabuti sa buhay mo. Kung gusto mo mag-start ng business, just tell me, I will invest to you. Wika ni Mateo nang hindi tinitingnan ng anak. Napabuntong hininga naman si Natalie. Gusto niya sanang magsimula ng business pero hindi niya alam kung paano dahil kahit anong gawin niya hindi niya kayang pantayan ang katalinuhan ni Zarina. Thank you, Dad. Aalis na ako. Pagpapalam niya saka siya umalis. Gusto niya sanang magsaya dahil sa nangyayari kay Zarina ngayon pero hindi niya magawa. Wala siyang nararamdaman na satisfaction o kasiyahan. Natatakot na siyang balikan siya ng karma dahil sa nangyayari sa kanya ngayon doble-doble ang hirap na bumalik sa kanya. Lumipas ang 3 araw. Wala pa ring nagbabago sa sitwasyon ni Calix. 3 araw na rin itong hindi pinapagates dahil marami pa ring kino-correct sa kanya. Natatakot si Zarina dahil baka biglang bumagsak ang sugar nito. Walang ibang laman ang katawan ng anak niya kundi puro fluid. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakauwi si Tyrone kaya si Owen ang nakakasama niyang bumisita pero ngayon mag-isa niya lang bumisita dahil may kailangang puntahan si Owen. Excited pa si Zarina na pumasok ng ICU para makita ang anak niya. Solo niya ang visiting hours ngayon dahil mag-isa lang siya. Hi Mommy, good morning. Tatawagan ko lang po si Doc para siya na ang mag-update sa inyo. Saad kaagad ng nurse sa kanya na ikinatango niya na lang. Nang lapitan niya ang anak niya ay tulog na naman ito. Ilang araw nang tila non-responsive ang anak niya. Sa tuwing bumibisita siya palaging tulog ang anak niya. Tiningnan niya ang buong katawan nito. Ang lusog ng katawan ng anak niya ay manas. Matataba ang mga hita at binti ng anak niya pero alam niyang manas yun lalo na kapag pinipisil niya ay nag-iiwan yun ng bakas. Hi Mommy, good morning po. Mag-a-update po ako kay baby. Tila natatakot na saad ng doktor dahil lahat ng mga naka-duty na doktor at nurse kay Calix ay kilala na nila ang katayuan ng pamilya ni Zarina. Hindi naman nagsalita si Zarina, nakatingin lang siya sa anak niya at hinihintay ang sasabihin sa kanya ng doktor. Mommy, pasensya na pero hindi kasi maganda ang kondisyon ni baby ngayon. Malinaw naman pong nasabi sa inyo after ng procedure niya na mahihirapan pa tayo sa recovery ni baby, right? Napalunok si Zarina. Nanatili pa rin siyang tahimik. Mommy, critical ang kondisyon ni baby. Magiging prangka na po ako. Please be ready dahil anytime may posibleng may mangyari kay baby. Ayaw naming magsabi na magiging okay din siya dahil alam din naman namin na hindi maganda ang condition niya. Kung may mangyari man sa kanya, please be ready. I'm sorry Mommy, ginagawa naman namin ang makakaya namin para mabuhay si baby at mailipat niyo siya sa ibang hospital. If ever handa ka naman Mommy. Wika ng doktor. Gustong magsalita ni Zarina pero pakiramdam niya ay sesabog siya sa loob ng ICU. Sinong ina ang magiging handa kapag nawalan ng anak? Gustong sumagot ni Zarina pero yung hikbi niya nasa lalamunan niya na at kapag nagsalita siya siguradong hahagulgol na siya. Nang hindi sumagot si Zarina ay umalis na ang doktor. Nilapitan ni Zarina ang anak niya at gusto niya itong yakapin pero hindi niya magawa dahil nakahiga. Gusto niya sanang buhatin pero baka mag-alaw ang tubo nito. Gusto niya nang lumabas, ginagawa niya ang makakaya niya para hindi siya humagulgol sa loob ng ICU. Kung dati ay gusto niyang matagal ang oras pero ngayon tila ba gusto niya na lang lumabas para ilabas lahat ng sakit na nararamdaman niya. Akala niya ay okay na lahat, akala niya ay may lalabas na nila ang anak nila para mailipat sa mas magandang hospital pero anong nangyari? Bakit naging non-responsive ang anak nila? Akala niya magiging maayos na ang lahat kapag natapos na ang procedure nito. Hindi niya kayang mawalan ng anak. Ayaw niyang mangyari ang iniisip niya, ang mahawakan niya ang anak niyang malamig ng bangkay pagkatapos ay iiwan sa isang madilim at malamig na lugar. Kapag iniisip niyang magiging mag-isa lang ang anak niya sa sementeryo nang hihina ang buong katawan niya. Nang matapos ang visiting hours ay mabilis siyang lumabas. Nagpaalam pa sa kanya ang nurse pero hindi niya na ito pinansin. Dumiretso siyang bumaba saka siya sumakay sa kotse niya. Nang may sarado niya ang pintuan ay bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Nanginginig ang buong katawan niya, ang mga kamay niya at halos hindi na siya makahinga sa sobrang iyak niya. Ipinilig niya ang ulo niya. Hindi niya kayang tanggapin. Ayaw niyang mawalan ng anak.
Gusto pa niyang iuwi ang anak niya. Masyadong maliit ang 2 buwan. Humagulgol ng humagulgol si Zarina dahil wala namang makakarinig sa kanya. Sinuntok-suntok niya ang dibdib niya dahil ang sakit-sakit ng nararamdaman niya. Hindi ko kaya anak. Paano ko kakayanin? Paano ko tatanggapin? Hindi kita kayang iwan ng mag-isa sementeryo kapag may nangyari sa'yo. Pakiusap, nakikiusap si Mommy, lumaban ka papi please. Imposibleng mangyari pero nakikiusap ako sa'yo, laban pa please. O Lord G God, nagmamakaawa at nakikiusap po ako. Huwag naman ang anak ko. Babawi kami kapag naging maayos na ang lahat, buhayin mo lang ang anak namin. Iipahiram mo pa siya ng mahabang panahon, parang awa muna. Huwag si Calix. Mamasyado ka ng maraming anghel dyan sa langit, maawa ka namang huwag mo nang idagdag ang anak namin. Kailangan mo ba talaga ng tao dyan? Handa akong isuko ang buhay ko sa'yo kapalit ng buhay ng anak ko. Halos nahihirapang saad ni Zarina. Yumuko siya sa manubela habang patuloy pa rin ang paghagulgol niya habang si Tyrone ay kasalukuyang nasa meeting. Nang kumalma si Zarina ay tinawagan niya na ang asawa niya kahit na nanginginig ang mga kamay niya. Humihikbi pa rin siya at pilit na kinakalma ang sarili para masabi niya ang kailangan niyang sabihin sa asawa niya. Nagpapaliwanag naman sa harap si Tyrone nang makita niya ang cellphone niya. Excuse me, I just need to answer this call. Saad niya. Kapag ang asawa niya ang tumatawag ay sinasagot niya kaagad dahil naghihintay siya ng balita sa anak niya. Lumabas na muna ng kwarto si Tyrone, sa kanya sinagot ang tawag ni Zarina. Hello love, napatawag ka. Sagot niya kaagad. Narinig niya naman kaagad ang hikbi ni Zarina kaya naalarma siya. Nagtungo siya sa dulong parte ng building kung saan walang makakakita at makakarinig sa kanya. Alam niyang katatapos pa lang ng visiting hours ngayon at siguradong na-update na si Zarina tungkol sa kalagayan ng anak nila. Hey Calix, si Calix, nahihirapang saad ni Zarina. Sa pangbibiti ni Zarina sa sasabihin niya ay natatakot at kinakabahan na rin si Tyrone. He's in critical condition, Tyrone. Anong gagawin ko? Hindi ko kayang mawala sa akin ang anak ko. Hindi ko kakayanin. Umiiyak na saad ni Zarina. Pilit niyang pinapakalma ang sarili niya pero hindi niya pa rin magawa. Natahimik si Tyrone. Napalunok na lang siya at naikuyom ang kamao niya. Akala ba nila ay okay na ang lahat? Kasama mo ba si Owen ngayon? Nasaan ka? Tanong ni Tyrone. Pinipilit din niyang hindi mag-crack ang boses niya. May ginawa si Owen kaya mag-isa lang ako. Anong gagawin ko Tyrone? Si Calix, hindi ko kaya. Ayaw kong iuwi siya nang wala ng buhay. Diyos ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Gulong-gulong wika ni Zarina. Tumangala si Tyrone para pigilan ang pagbagsak ng mga luha niya. Come home, please. Hindi ko kayang mag-isa dito. I'm still at the parking lot. Sinabi ng doktor niya na anytime may pwedeng mangyari sa kanya. 3 araw na siyang hindi pinapagates, puro fluid lang ang laman ng katawan niya. Natatakot ako, I'm not ready. Kahit kailan hindi ako magiging ready na mawalan ng anak. Humahagulgol na saad ni Zarina. Napahigpit ang pagkakahawak ni Tyrone sa cellphone niya saka siya napahilamo sa mukha niya. Uuwi na ako. Hintayin mo ako sa mansion. Saad ni Tyrone sa kanya, pinatay ang tawag ng asawa niya. Nang matapos ang pag-uusap nila ay doon naman sunod-sunod na bumagsak ang mga luha ni Tyrone. Napasandal siya sa malamig na semento saka siya dahan-dahan na napadaus-dos paupo sa malamig na sahig. Napasabunot siya sa mga buhok niya at doon na ibinuhos ang sakit na nararamdaman niya. Hindi siya handa, bilang isang ama masakit sa kanya ang nangyayari sa pamilya niya. Nasasaktan na siya dahil sa kondisyon ng anak nila, nasasaktan din siya na makitang umiiyak at nasasaktan ang asawa niya. Hindi niya na alam kung saan niya ilalagay ang sakit na nararamdaman niya. Mahina rin naman siya, pinipilit niya lang maging malakas dahil siya ang sandalan ng asawa niya, kailangan siya ng pamilya niya. O Diyos ko, maawa ka. Bitiwan mo na ang anak namin, ipagkatiwala mo na siya sa amin and I promise you I will love and cherish my family. Umiiyak na wika ni Tyrone. Nakasalampak na siya sa malamig na sahig, gulo-gulo na ang buhok niya at patuloy pa rin ang pag-iyak niya. Kahit kailan hindi niya naisip na maririnig niya ang sarili niyang umiiyak ng sobra.
Nahihiya siyang ipakita ang kahinaan niya dahil lalaki siya pero hindi niya akalain na darating din pala sa puntong magiging mahina siya. Nasa magkaibang bansa man sila pero ang mga panaghuy nila, ang mga sakit na nararamdaman niya, ang bawat paghikbi at paghagulgol nila walang sakit na makakapantay. Niyakap ni Tyrone ang mga tuhod niya habang patuloy pa rin ang pag-iyak niya. Gusto niya nang umuwi, gusto niya nang yakapin ang asawa niya, gusto niya nang makita ang bunso niyang anak. Paano kung malamig na bangkay niya na lang itong aabutan? Parang awa mo na, huwag mo munang babawiin sa amin ang anak namin. Hindi namin alam kung paano namin kakayanin. Sana nakikita mo kung gaanong nasasaktan ang asawa ko sa nangyayari sa anak namin. Kung may kukunin ka man sa pamilya namin, pwede bang ako na lang? Hayaan mo nang makasama ng asawa ko ang mga anak namin. Pwede niya akong palitan pero ang anak namin hindi. Makakagawa man kami ng bago pero hindi na mababago yung nakasama at nakilala namin siya, hindi na mawawala sa isip naming nawalan kami ng anak. Umiiyak pa ring saad ni Tyrone habang nakasalampak pa rin siya sa sahig. Nang malaman ni Owen ang kalagayan ni Calix ngayon at mag-isa lang si Zarina ay nagmamadali siyang umalis. Halos makipagkarerahan na siya sa daan makarating lang siya kaagad kay Zarina. Tinawagan siya ni Tyrone at sinabi ang mga sinabi ni Zarina sa kanya. Nagsisisi tuloy si Owen na hinayaan niyang bumisita ng mag-isa si Zarina. Sana ay sinamahan niya na lang ito, sana ay pinagpaliban na muna niya ang meeting niya. Damn it, you're so dumb, Owen. Naiinis na saad ni Owen. Paulit-ulit niyang hinampas ang busina niya para magbigay ng daan ang mga sasakyang nasa unahan niya. Sana sinamahan niya na lang si Zarina hanggang sa makauwi si Tyrone. Natatakot si Owen na maabutin niya si Zarina na walang malay sa loob ng kotse nito. Nang makarating siya sa hospital ay hinanap niya kaagad ang sasakyan ni Zarina sa parking lot. Pinuntahan niya ito kaagad at binuksan ang pintuan. Zarina, tawag niya sa kanya hinawakan sa magkabilang balikat si Zarina dahil nakasubsob ito sa manubela. Akala niya ay nawala na ito ng malay pero nang makita niyang gising si Zarina ay nakahinga siya ng maluwag. Umikot siya sa kanilang pintuan saka siya pumasok. Hindi na umiiyak si Zarina pero nakatulala siya. Tila ba naubos niya na ang lahat ng luha niya. Pinapunta ako ni Tyrone dito. Pauwi na rin siya, aabot siya para sa visiting hours mamaya. Iuuwi na muna kita para makapagpahinga ka. Umiling naman si Zarina. Ayaw ko pang umuwi, dito na lang muna ako. Ayaw kong umuwi sa mansion nang ganito ang itsura ko. Hindi ako pwedeng makita ng mga anak ko. Dito na lang ako magpapalipas ng oras para sa visiting hours mamaya. Walang gana niyang saad, pero kailangan mo ring magpahinga. Kung magiging mahina ka, saan kukuha ng lakas ang anak ko? Hindi naman ibig sabihin na sinabi ng doktor na critical na si Calix ay mawawala na siya sa atin. Lalaban si Calix at hindi niya tayo iiwan. Inis na tiningnan ni Zarina si Owen. Pwede ba Owen, stop saying those words. You're not a doctor at lalong-lalong hindi ka Diyos para sabihin na kakayanin ni Calix. Gusto kong kayanin niya pero pwede bang huwag mo akong paasahin na magiging maayos din ang lahat. Prangkahan mo na lang ako dahil baka mas tanggapin ko pa. Hindi maganda ang condition ni Calix, my baby is critical. Kung ikaw kinaya mong takasan si kamatayan, paano naman ang anak ko? Ang liit-liit ng katawan niya. Paano niya yun kakayanin, ha? Sabihin mo nga sa akin. Tila hindi nagustuhan ni Zarina ang sinabi ni Owen. Napabuntong hininga na lang si Owen. Ano bang dapat niyang gawin para kumalma si Zarina at makomfort niya ito? Alam ko namang nasasaktan ka. He's not dead yet. Ano bang gusto mong gawin? Kapag nawala si Calix ay doon na rin matatapos ang buhay mo. Dito na rin ba hihinto ang pag-ikot ng mundo mo? May kambal na naghihintay sa'yo. Hindi lang naman iisa ang anak mo. Sa tuwing umuuwi ka palagi kang dumidiretso sa kwarto niyo para umiyak. Naiisip mo man lang ba yung dalawa mo pang anak? Sinasabi lang ng mga doktor na critical ang kondisyon niya pero hindi ibig sabihin ay mamamatay na rin siya. Posible bang maging maayos ang kondisyon niya? He's not responsive. Paano kung gusto lang namang magpahinga ng bata dahil sa dami ng nararamdaman niya, sa dami ng itinuturok sa kanya araw-araw, sa dami ng gamot na natatanggap ng katawan niya? Maybe he just wants to sleep. Isa kang ina Zarina pero sana naman malaman at makita mong kailangan ka rin ng kambal mo.
Hindi ibig sabihin na nandyan lang palagi si Tita Melanie sa kanila ay hindi ka na nila kailangan. Napayuko na lang si Zarina at muling humikbi. Kahit anong gawin niya, kahit iniyak niya na lahat hindi pa rin nauubos ang mga luha niya. Pagod na ang mga mata niya dahil namamaga na ang mga ito. I don't want to lose a child. Aniya, alam ko at walang sino mang may gusto na mawala si Calix sa pamilya natin. Let's just have faith. Hindi na nagsalita pa si Zarina. Nakatingin na lang siya sa kawalan. Kumikulam na ang sikmura niya pero wala siyang ganang kumain. Bumaba ka na dyan, lumipat ka dito. Maghahanap ako ng pagkakainan natin. Umiling si Zarina. Ayaw niyang umalis, gusto niya na lang maghintay ng visiting hours sa loob ng sasakyan. Don't be stubborn, Zarina. Seryoso at maautoridad na saad ni Owen kaya walang nagawa si Zarina kundi ang lumipat sa backseat. Hindi na lang nagsalita si Owen at hinayaan si Zarina. Naghanap siya ng malapit na restaurant para makabili ng pagkain nila. Nag-take out na lang din siya dahil alam niyang hindi bababa si Zarina. Nang makabalik si Owen ay ibinigay niya na ang pagkain kay Zarina. Tinitigan yun ni Zarina, masarap yun sa paningin niya pero hindi pa rin siya nakaramdam ng gutom. Napabuntong hininga na lang siya saka siya kumain kahit napakiramdam niya hindi niya nalalasahan ang pagkain. Palihim namang napabuntong hininga si Owen. Kung ngayon pa lang na critical ang kondisyon ni Calix halos bumagsak na ang mundo ni Zarina, paano pa kapag nawala ito sa kanila? Lumipas ang oras, hinihintay ni Zarina si Tyrone na makabalik ng Pilipinas dahil ang presensya ng asawa niya ang kailangan niya. She needs her husband to comfort her. Nanatili naman si Owen sa tabi ni Zarina hanggang sa makatulog ito. Hindi na muna gin-isang ni Owen para makapagpahinga ito. Malapit na ang visiting hours pero hindi pa rin dumadating si Tyrone, tulog pa rin si Zarina. Zarina, mahinang tawag niya dito pero hindi nagigising si Zarina. Zarina, ulit niya pero mahinang ungol lang ang narinig niya kaya nilapitan ni Owen si Zarina para tapikin ito sa balikat. Nang maramdaman ni Owen na tila mainit si Zarina ay kinapa niya na rin ang noo at leeg nito. Inaapoy na sa lagnat si Zarina. Anong oras na? Paos na tanong ni Zarina. Nang makita niyang visiting hours na ay pinilit niyang umupo ng maayos. Iuuwi na kita, hindi maganda ang pakiramdam mo. Anas ni Owen. Hindi pwede, walang bibisita sa anak ko. Kailangan kong bumisita, ayaw kong mag-isa lang siya ngayon. Ipipilit mo pa rin ba ang gusto mo? Lalong kawawa ang anak mo kapag nahawaan mo siya ng sakit. Critical na ang kondisyon ni Calix at huwag mo nang dagdagan yun. Dito ka na lang, hintayin mo ako dito at ako na ang bibisita sa kanya. Matulog ka muna habang hinihintay mo ako. Huwag matigas ang ulo mo Zarina dahil kung magpapatuloy mong pababayaan ang sarili mo lalo kang hindi makakabisita kay Calix. Wait me here, I'll visit him. May diin na saad ni Owen saka siya lumabas ng sasakyan at nagtungo na sa ICU. Good afternoon sir, bati ng nurse. Dumiretso naman si Owen kay Calix. Tiningnan niya ito, mahimbing na natutulog. Tiningnan niya ang vital signs ni Calix. Hindi niya maintindihan ang mga number dun dahil bihira naman siya bumisita. Sir, magre-round si Doc mamaya siya na lang din po ang mag-update sa inyo. Nandyan po ba si Mommy? Tanong ng nurse. Ako lang nurse ang makakabisita ngayon. Napatangu-tango na lang si Owen. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Calix. Mainit yun. Napangiti siya nang maramdaman niya ang paghawak ng maliit na kamay ni Calix sa hintuturo niya. Hey little man, it's me, your uncle. Don't scare your mom and your dad. They are so worried about you. Don't leave US, okay? Please, lumaban ka pa. Hindi ka nila kayang isuko kaya pwede bang huwag ka ring sumuko. We're here waiting for you to go home. We love you Calix. Lumaban ka lang, I will give everything for you. Nahihirapan na ang mga magulang mo dahil sa kalagayan mo. Mahinang usual ni Owen. Nang dumating ang doktor na naka-duty ngayon ay tumayo ng diretso si Owen para harapin si Doc Kayla. Blanko lang naman ang mukha ni Owen. Diretsyong nakatingin si Kayla sa mga mata ni Owen at ganun din si Owen. Relatives ni patient, what is your relationship with him? Tanong ni Doc Kayla. I'm his uncle. How is he? Kayo lang ba ang bibisita sa kanya sir? Tumango naman si Owen.
Okay, so ikaw na lang ang i-update ko sir at kayo na rin ang baalang magsabi sa mga parents ni baby. As of now, baby is still in critical condition. Non-responsive kasi si baby. Yung O2 Saturday niya as you can see here. Itinuro ni Doc Kayla ang monitor. Stable naman itong mga nakaraang araw ang O2 Saturday niya pero minsan ay bumabagsak siya ng 60s. Tumataas lang ang O2 Saturday ni baby kapag nasa salinan siya ng red blood cells. Continue ang mga medicine ni baby, may mga idinagdag lang at itinaas. Yung sa antibiotic niya, ibinigay na sa kanya ang pinakamataas na dosage. Still non-responsive si baby. Yung sa settings ng ventilator niya ay itinaas din dahil hindi pa niya kayang huminga ng sarili niya. Sa tuwing sinusubukan namin siyang i-practice na huminga na didistress siya. Kung hindi pa kayo aware sir, possible na anytime may mangyari kay baby. We're sorry about that but we're doing our best. Wala tayong ibang sandata ngayon kundi ang mag-pray lang. Nothing is impossible naman. Seryosong pagpapaliwanag ni Doc Kayla. Palagi ba talaga siyang tulog? Tanong ni Owen. Nagigising naman siya pero saglit lang. Kumusta ang mga lab test niya? Okay naman lahat pero may nakita kami sa ultrasound niya na episode siya ng seizure. Hindi naman namin siya nakikitang nagsisisure pero sa activity ng brain niya meron. Mas mabuti sana kung MRI para mas malinaw naming makita yung sa brain niya pero dahil masyado siyang maliit delikado para sa kanya. Nabigyan naman na namin siya ng mga gamot niya para sa seizure niya. Patuloy na pagpapaliwanag ni Doc Kayla. Napatangu-tango na lang si Owen sa kanya tiningnan si Calix. Simula nang pumasok si Owen ay tulog lang si Calix. May mga tanong pa ba kayo sir? Tanong pa ni Doc Kayla. Tiningnan ni Owen si Doc Kayla. Hindi niya alam pero nararamdaman niya ang lungkot ng doktor na nasa harapan niya. Bakit pa ba niya yun iniisip? Nandito siya para bisitahin ang pamangkin niya hindi para basahin ang emosyon ng doktor nito. Wala na Doc, sagot niya. Kung ganun sir magpapalam na ako. Saad nito saka siya umalis. Sinundan pa ni Owen ng tingin si Doc Kayla. Naipilig na lang ni Owen ang ulo niya. Kailan pa siya natutong magbasa ng emosyon ng tao? Samantala naman, nang makarating si Tyrone ay hinanap niya kaagad sa parking lot si Zarina. Hindi na siya nakaabot sa visiting hours kaya si Zarina na lang ang hinanap niya dahil alam niyang si Owen na ang bumisita kay Calix. Nang binuksan niya ang pintuan ay nakita niya kaagad si Zarina na nakahiga at natutulog. Hinawakan niya ang noo at leeg ng asawa niya at inaapoy na ito sa lagnat. Love, it's me. Wika ni Tyrone sa kanya ay nalalayan na makaupo si Zarina. Nagising naman si Zarina pero nahihilo siya kaya wala siyang kalakas-lakas na kumilos. Bakit ba naghintay ka pa dito? Bakit hindi ka nalang umuwi kanina? Nag-aalalang wika ni Tyrone. Hindi naman nagsasalita si Zarina, nananatiling nakapikit ang mga mata niya. Hinilig na ni Zarina ang ulo niya sa balikat ni Tyrone. I can't lose our son, Tyrone. I can't, mahinang wika ni Zarina. I know, makaka-recover din siya. Nahirapan ang mga doktor sa procedure niya at dahil hindi sila nakahanap ng malaking ugat sa singit niya posibleng nanghina siya dun dahil kinailangan nilang hanapan si Calix kung saan ay dadaan ang procedure sa kanya. Magpahinga ka na muna. Hindi ka makakabisita sa kanya kung magpapatuloy kang lagnatin. Uuwi na tayo, nasa ICU pa si Owen. Susunod na lang siya. Iuuwi na kita. Akma na sanang lilipat si Tyrone sa driver seat nang dumating si Owen. Nandito ka na pala. Ipagdadrive ko na kayo pa uwi. Ay papasundo ko na lang yung sasakyan ko dito. Anas ni Owen saka pinaandar ang sasakyan. Kumusta si Calix? Anong balita sa kanya? Nanghihinang tanong ni Zarina. Pakiramdam niya ay paputok ang ulo niya sa sobrang sakit. Ganun pa rin. Hindi pa rin daw siya naggagatas dahil marami pa silang itinatama. Tanging sagot ni Owen. Lalong nanghihina si Zarina kapag nalalaman niyang hindi pa rin naggagatas ang anak niya. Paano kung lalo itong manghina? Paano kung biglang bumagsak ang sugar niya at ito ang maging dahilan ng panghihina niya? Habang nasa biyahe sila pauwi ay lingon ng lingon si Tyrone kay Zarina. Namamaga ang mga mata nito at putlang-putla na rin siya. Alam ni Tyrone na nahihirapan ang asawa niya na makatulog sa gabi pero hindi niya na ito maasikaso at makausap dahil pagod na rin siya at ang gusto na lang ng katawan niya ay ang makapagpahinga. Love, okay ka lang? Tanong ni Tyrone.
Tanging tango lang ang isinagot ni Zarina. Habang nasa biyahe ay pinainom na ni Tyrone ng gamot ang asawa niya. Nakakaginhawa naman na si Zarina. Masakit ang ulo niya pero walang makakapantay sa sakit na nararamdaman ng puso niya. Ang dami-dami na namang tumatakbo sa isip ni Zarina. Paano kung hindi na umabot ng 1 linggo ang anak niya? Ano na lang ang mangyayari sa kanila? Gusto niya nang matapos ang lahat, kung pwede lang ay lumipas kaagad ang panahon. Gusto niyang makita ang future, gusto niyang malaman kung kasama pa ba nila ang bunso niyang anak. Muling nanubig ang mga mata ni Zarina pero sa labas na ng bintana siya tumingin. Pagod na siyang umiyak pero wala siyang magawa sa tuwing nanunubog na naman ang mga mata niya. Gusto niyang pigilan pero hindi niya namamalayan na lumalandas na pala ang mga luha niya. Palihim na nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Zarina. Sa tuwing pinipigilan niya ang mga luha niya ay tila kinukurot ang puso niya, ramdam niya pang parabang kinukuryente ito. Muling nilingan ni Tyrone ang asawa niya. Gusto niya sanang yakapin ito pero pakiramdam niya ay mas kailangan ng asawa niyang mapag-isa muna ngayon. Tahimik lang sila habang nasa biyahe pa uwi. Walang ibang iniisip kundi ang kalagayan ni Calix. Akala nila ay nalampasan na nila ang posibleng kamatayan na naghihintay sa anak nila pero mas mahirap pala ang recovery stage. Nang makarating sila sa mansion ay nagmamadaling bumaba si Tyrone para pagbuksan niya ang asawa niya. Nauuna nang maglakad ang mag-asawa habang nasa likod lang nila si Owen. Nang makapasok sila ay napalingon kaagad sa kanila si Melanie na may daladalang mga pagkain na nakalagay sa tray para sa kambal. Nang makita niya ang mga mata ni Zarina at naramdaman ang emosyon nito, alam niyang may mali at hindi magandang nangyayari. "Hi mommy, hi daddy." Masiglang bati ng kambal sa kanila. Tipid lang nang umiti si Zarina sa kanya niyakap ang mga anak niya. Mariin niyang ipinikit ang mga mata niya. Kung pwede lang sana, kung pagbibigyan lang sana sila ng pagkakataon na may akap din ang anak nila gaya ng kung paano nila may akap ang kambal. "Mommy needs to rest, okay? I'm not feeling well kids. Ayaw kong mahawan kayo sa sakit ni mommy." Mahinang wika ni Zarina saka siya tumayo at nagtungo na sa kwarto. Nakasunod naman sa kanya si Tyrone habang si Owen ay nilibang muna ang mga bata. "Owen, pakainin mo yung mga bata." Utos ni Melanie saka ibinaba ang tray sa center table. Sumunod siya sa mag-asawa. Nakasandal na sa headrest si Zarina at nang makita niya si Melanie ay mabilis siyang nag-iwas ng tingin. "What happened?" tanong niya. Gusto niyang malaman kung anong nangyari dahil hindi lang naman sila ang pamilya ni Calix. Napabuntong hininga si Tyrone, pinipigilan ang sarili na hindi rin mag-breakdown. "Calix is in critical condition." Tipid na sagot ni Tyrone na ikinatahimik ni Melanie. Ang dami ng pinagdaanan ng apo niya, dito pa rin ba haantong ang lahat? Nahiga na si Zarina at ibinalot sa sarili ang kumot. Nakatagilid na siya ngayon kung saan nakatalikod siya kay Tyrone at sabay na niya. Ganito talaga ang buhay, hindi palaging masaya. Wala tayong magagawa kung hindi siya para sa atin. Tanggapin na lang natin na hindi pa siya para sa atin. Saad ni Melanie. Gusto lang sanang matulog at magpahinga ni Zarina pero dahil sa sinabi ni Melanie muli na namang tumulo ang mga luha niya. Pinigilan niya ang pag-iyak niya pero tila ba mas lalo siyang nahihirapan, mas lalong lumalakas ang paghikbi niya. "Lakasan niyo na lang ang loob niyo. Kung para sa atin siya ibibigay yun ng Diyos pero kung hindi para sa atin tanggapin natin. Isipin niyo na lang na kapag kasama na siya ng Diyos sa kalangitan wala na siyang sakit na mararamdaman, malaya siya at hindi na nasasaktan. Magkakaroon tayo ng anghel sa pamilya. Tatagan niyo ang loob niyo. May mga anak pa kayo na nangungulila rin sa inyo. Malaki na rin ang pagtitiis ng mga kambal niyo, palagi kayong walang oras sa kanila dahil nakatutok kayo kay Calix." Dagdag pa ni Melanie na mas lalong ikinaiyak ni Zarina.